Yo, welcome back mga master. Medyo may kaingayan dito sa amin. So yun, ito na ngayon yung mga ingredients na sa ating ginagawa na inubarang manok. So yun, mga isi-share ko lang kung paano ang pusiso. So bali, ito yung gata natin mga kapanamix. Ito yung unang gata. So makapansin nyo, medyo malapot. Saka ito yung huling gata. Ito yung unang ilalagay pag nagluluto. So ito naman yung ating pinaka puso ng ay puso, hindi pala puso to. Ubad. Ito yung ubad na saging pinakagitna, yung malambot. Sa kamura lang ito na klaseng saging saba. Hindi pwede rito yung medyo magulang na. So ito naman yung ating mga ingredients, itong ating mga panakot. So mayroon tayong luya, mayroon tayong sibuyas, at mayroon tayong bawang, mayroon tayong tanlad, at mayroon tayong bitchin. Saka ito ang sikreto. Lagyan natin ito para papalasa. Saka ito yung ating manok. Saka simple kasama ng paminta, nalagyan na ng paminta. Alright, so yun lang mga master ang ating mga At saka ito nga pala yung ating taga-luto. Yun. Yung ginagamit natin ay panggatong ay kahoy. So yan yung pinaka-expert. Hinahard na namin yan mga kapanamics pag kailangan meron kaming ipapaluto. Siya lang talagang expert. So yun mga kapanamics, share ko lang sa inyo to at mamaya abangan nyo pag naluto na. Siguro hindi ko napapikita sa inyo kung paano mag-isa kasi alam, basic na lang yun eh. Ipapakita ko na siya kung gaano ba katagal pumaluto to? Ha? Ayun kung mag-humok rin Bisaya. So yun, palambutin muna kasi siyempre pag native kasi medyo matigas, makunat-kunat yan. So papalambutin pa yan mga kapanamics. So yun lang, i-share ko lang ito para matuto kayo kung paano magluto ng inubarang saging ito. Mga kapanamics, niluluto lang ito pag may mga special occasion, saka yung may mga taong special. So, para ito sa taong special, para sa amin. Alright, so yun, mga kapanamics, hanggang dito na lang at we'll be right back. So yun, welcome back mga kapanamics. So ito, inihiwa na ngayon ang puso ng saging. So ganyan ang paggawa, hihiwain na maliliit. At pagkatapos nyan ay pipigaan yan. Hindi ko na nga ipapakita yung pagpiga. Yun, tapos tatanggalin yung pinaka tubig. Yan, tapos lamasin para madurog. So yun, ayan na siya. Natapos na yung paghiwa, so napigaan na rin yan. Ngayon, ang ginagawa na yan mga kapanamics ay bali tinatanggal yung mga hibla. Yan yung fiber. So ang gamit niyan ay stick lang. Iniikot-ikot lang yan, minimikos-mikos, tinatornado. Yan, para matanggal yung yung parang fiber. So yan, yung inalis niya dyan. Hanggang sa maubos. So ganyan katindi ang proseso kung paano mag-prepare ng ng ganyang mino. So yun, masarap yan mga kapanamics. Mahirap nga lang gawin pero pag natapos naman ay napakasarap yan. Pwedeng ulam yan mga kapanamics. At maganda yan sa may mga bisita. Madalas pag may nag-request yan yan niluluto yan. So yan kasi bihira naman niluluto yan. Kung may okasyon lang. Welcome back mga kapanamics. Ito yung dirty kitchen namin. So ito yung lutuan. Laki ng kawali oh. So igigisa lang daw ni master ang kanyang yung unang gata. Igigisa, yun ang gamit niya panggisa. Hindi pala mantika. So yun lang. Update ko lang. Yun. So, abangan nyo mga susunod pang mga kabanata. Right, so yun, pwede na nating umpisa ng pag-isa. Iuna muna natin yung luya. Yun, luya muna ang inuna. Akala ko nga bawang So, luya muna ang inuna. Yan. Hinahalo-halo na, minimikos-mikos na ni ang lili. Tapos sunod na yung bawang. Sabay mikos-mikos na naman. Sige lang, mikos-mikos mo pa. Yan, hinahalo. So, yun. Ulitin ko lang mga kapanamics, bali hindi mantika ang ginamit na panggisa yung mismong gata. Para daw masarap. So, yun, ang sibuyas. Another. So, yun, ang ingredients ng mga kapanamics ay kailangan hiwain na maliliit. So, ganyan. Yun, sige lang. Mikos-mikos lang. Ulit-ulitin lang. Hanggang sa mag-brown na siya mga kapanamics. So ganyan lang ang mga proseso mga kapanamics kung paano mag-gisa.
At sa yun na nga, yung ginamit niya, nagulat niya ako dahil hindi ko rin alam niya na pwede pala yung ano, gata. So yun, sinunod na yung ano, native na manok. Sinama na sa pag-isa. Siya nga pala mga kapanamix, bali medyo makunat yung manok na yan kasi native yan eh. So papalambutin pa yan mga kapanamix. Pagkatapos yan ginigisa, pagkatapos ng gisa, bali yung pinakatubig niya na yung ano, yung huling gata. Yun ang ilalagay dyan. So yun, abangan nyo lang mga kapanamix. At susunod na yan dyan ay yung ano, yung huling gata para pampalambot dyan. Kasi palambutin pa yan. Hindi ko lang maano kung ilang minuto, kung 30 minutes yan o 1 hour. Pero mas maganda ko siguro mga 1 hour yan para ano, no, para mas malambot siya. Pero depende na lang sa ano mamaya kung okay na rin. So tuloy na yan ang pangalawang gata. Yun, lagyan na siya ng asin. Yun lang. So dyan tayo nagluluto mga kapanamix sa mga tradisyonal na lutuan. Katulad yan, dirty kitchen. Kahoy pa rin ang ginamit kasi sabi nila, yun lang daw, masarap daw po sa kahoy. Pero sa akin hindi ko maramdaman yan eh. Hindi ko mapansin kung ano, parang pareho. O yan, welcome back. Doon. Inilagay na rin yung ano, yung huling gata. Doon. Yung huling gata. So yun, pangpalambot. Pampalambot. Hindi Yun, oh. So yun pala yung panghuling gata, ayun ang gagawing pangpalambot sa manok. So hinagis na rin yung ano, minikos-mikis na. Tornado na yung ano, yung tanlad. Ay, may isot. May isot naman talaga, wala namang malaki. Pero hugasan lang, so pwede na rin yun. So yun, takpan na muna at hintayin ng mga hanggang sa lumambot. Alright, welcome back mga master, mga panamis. So yun, nilagay na yung ubod ng ano, ng saging. Oo, tubig. So wala nang tubig, lalagyan natin ng ano. Okay, we'll be right back. Ayan, huling gata. Ang gata, imot na nga. Huling gata na yan. So, yun, luto ganun. Marunong ko. Maong, tamaon na. O, ayan. Pakuluan lang anay, paano? Para medyo maglapot-lapot. Alright, so yun lang. Hanggang dito na lang mga master at masarap na ang itong luto namin. Alright. Dito na lang ating vlog. God bless. Thank you for watching.